It's almost 10 years already, and the fare increase that we've realized so far is only once. No? So compared to other transport modes, no, yung rail po yung napag-iwanan po. Isang beses pa lang nagtaas ng pasahe ang LRT1 sa nakalipas na 10 taon. Ngunit batay sa concession agreement ng gobyerno at ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na nag-ooperate ng LRT1, may pribilehiyo silang mag-request ng fare increase kada 2 taon. Ito'y upang magamit ng private concessionaire sa maintenance at improvement ng railway ang kikitain. Ayon sa LRMC, nasa 2.17 billion pesos na ang kanilang fare deficit mula 2016 hanggang noong nakaraang taon. Ang fare deficit ay ang nawalang kita mula sa sinisingil nilang pamasahe kaysa sa kanilang proposed fare adjustment. Dahil dito noong Mayo ng nakaraang taon ay nagpetisyon ang LRMC ng fare increase sa Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation. Mula sa kasalukuyang boarding fare na 13 pesos and 29 centavos, itataas ito sa 18 pesos and 15 centavos o halos 5 pisong pagtaas. Habang yung distance fare naman sa kada kilometro mula sa 1 peso and 21 centavos ay itataas sa 1 peso and 65 centavos. Kung susumahin, nasa 15 pesos na dagdag sa pasahe sa end-to-end stations ng LRT1 mula sa FPJ Station sa Quezon City hanggang Dr. Santos sa Parañaque City ang hirit na dagdag pasahe. Ipinaliwanag ni LRMC President Enrico Benipayo na kailangan ang fare increase upang tapusin ang Phase 2 ng LRT1 Cavite Extension. And to be able to build the complete extension, we really need the support of the government. So either through fare increase and of course the payment of the fare deficit or a combination. Kanina isinagawa ang opisyal na pagdinig sa fare hike petition ng LRMC. Ang proseso, mula sa araw ng hearing, merong maximum na 30 days bago ito desisyonan at mababasura ang petisyon kung hindi papaboran. Pero kung maaaprubahan, maglalathala ang concessionaire ng bagong fare adjustment sa loob ng 3 magkakasunod na linggo. Mula sa huling araw ng publication, bibilang ulit ng 30 araw bago tuluyang maging epektibo ang taas pasahe. Ayon sa Rail Regulatory Unit, kapag naaprubahan ang fare hike petition ng Light Rail Manila Corporation, maaaring sa buwan ng Marso o Abril ngayong taon ay magkakaroon na ng taas pasahe sa LRT1. Pwedeng hindi ma-approve, pwedeng ma-approve yung request nila, or pwedeng may increase pero lower than what they have requested. Samantala, tinutulan naman kanina ng ilang grupo ng mga manggagawa at commuter ang hirit na dagdag pasahe. Ang tingin namin, sobrang pinapatay kami ng unti-unti, sinasahal kami ng unti-unti. Kasi kapag kami humihingi ng wage increase, kung magbigay man, kakarampot, ang bilis binabawi. So ito, bawi-bawi na kagad kapag pinayagan po ito. Sabi nga namin, unconscionable at heartless. Hindi, walang puso at walang kakonsekonsensyang pagtaas sa panahon na nagsisitaas ang presyo ng mga batayang bilihin. Marami tayong factors na kino-consider other than the actual petition of LRMC. We will also consider the position papers of the different NGOs and organizations that gave a manifestation. We also consider yung affordability, inflation, price indices. So isa yan sa ating mga titingnan. So we have to evaluate as a whole. Ang mga regular na commuter naman ng LRT1, meron ding hating pananaw sa taas pasahe. Siyempre, hindi naman tayo lahat afford yun. Di ba? Pwede naman siguro, medyo baba naman ang konti. Hindi para sa may pera. Sa may pera, walang problema eh. O yung mga mahihirap, yung mabababa ang sahod. Sa iba kasi hindi natin alam kung mahirapan sila na magbayad ng ganong halaga. Pero sa akin, okay lang ako. Kasi dahil na makakarating ako mas mabilis. At hindi ako mabala sa kada jeep ko, yung matagal. Yung jeep kasi pahinto-hinto, ito mabilis, diretso, di ba? Wala nang hassle.
walang baba akyat. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.